Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto maganda kong pag-usapan po mga kabida. Sa gitna ng kampanya po ng Amerika laban ho dito sa International Criminal Court at yung kanila hong paghimok po mga kabida sa mga bansang sakop po nito, okay? Na umalis na po sa ICC at tigilan na po yung kanilang suporta po mga kabida sa International Criminal Court. Nasa 7 na po na mga bansa, mga kabida, ang umalis. Okay? Simula noong 2017 hanggang 2026 po, mga kabida, po. Okay? Eto. As of July 28, 2026 po, mga kabida, eto yung mga bansa po, na nag-withdraw na po, okay? Mula sa kanilang membership sa International Criminal Court or Rome Statute po, mga kabida. Okay? Ang Burundi, okay? Isa kong bansa po sa Africa po, mga kabida. Nag-notify po sila noong October 27, 2016. Alright? Pero nag-take effect yung kanilang pag-alis po, mga kabida, sa ICC noong October 27, 2017 po, mga kabida. Pero kasing panuntunan po itong ICC, okay? Kapag umalis po ang isang bansa, mga kabida, bilang miyembro, kailangan mag-antay po sila ng 1 taon, okay, bago mag-take effect yung withdrawal po, mga kabida. Okay? Pangalawa po, ang Pilipinas. Tayo po yung pangalawa po, na umalis. Okay? Nag-notify po tayo noong March 17, 2018, pero nag-take effect po, mga kabida, yung atihong pag-withdraw, noong March 17, 2019 po, mga kabida. Alright? Now, dito ho sa mga bansa na nag-file po ng kanilang withdrawal, mga kabida, pero hanggang ngayon pending pa po dahil kailangan pa po nilang mag-antay po ng 1 taon, mga kabida. Sino-sino po itong mga bansang ito, mga kabida? Ito po ay ang Niger, mga kabida, okay, na nag-file po ng kanilang withdrawal, okay, June 18, 2026. Okay, pero mag-take effect po yung kanilang withdrawal po, mga kabida, sa June 18, 2027 po, sa susunod na taon, mga kabida. Pangalawa po, itong Burkina Faso. Okay? Ang Burkina Faso po, file po ng kanilang withdrawal po, mga kabida, noong June 24, 2026. Pero mag-take effect po ito sa June 24, 2027 po, mga kabida. And then, Mali. Ang Mali po, nag-apply po, mga kabida, for withdrawal noong June 24, 2026 at magte-take effect po ito, mga kabida, sa June 24, 2027, And then Venezuela, bago lang po. Okay, itong Venezuela po, mga kabida, nag-anunsyo po sila ng kanilang withdrawal, okay, in July 2026. Ngayong buwan lang po ito, mga kabida. At kailangan huli na ng 1 taon, okay, para mag-take effect yung kanilang withdrawal, meaning sa 2027 July, mga kabida, mag-take effect na po itong kanilang withdrawal, okay, mga kabida. At ang panghuli, yung panghuli po, na nag-signify po ng kanilang withdrawal po, mga kabida, itong bansang Chad. Okay? Ang bansang Chad po, mga kabida, nag-announce po ito at nag-submit po ng kanilang withdrawal letter, okay, July 2026. Okay? At magte-take effect po ito sa July 2027, mga kabida. Unless kung i-reset nila po ito, mga kabida, ibig sabihin po kung i-withdraw po nila yung kanilang withdrawal. Alright? Okay? Kagaya na lang po, mga kabida, dito sa bansang Africa, withdrawal notice withdrawn in 2017. Okay? Pangalawa po, itong Gambia. Ang Gambia po, nag-withdraw po ng kanilang notice of withdrawal, mga kabida, noong 2017. Alright? And then, next is Hungary. Ang Hungary ay nag-notify po ng kanilang withdrawal noong 2025, pero niresend po nila ito, mga kabida, 2026 na po, ngayong taon, Hindi ho sila natuloy at hanggang ngayon, nananatiling miyembro pa rin ng International Criminal Court, mga kabida. Sa madaling salita, okay,
a total of 7 countries po ang bumitaw po dito ho sa International Criminal Court. At ito po mga kabida, ang Burundi, Pilipinas, Niger, Burkina Faso, okay, Mali at saka Venezuela at Chad. Aasahan po natin na madadagdagan po itong mga bansang ito na bibitiw mga kabida sa International Criminal Court matapos pong paigtingin po ng Amerika yung kanilang kampanya po mga kabida. Okay? Yung pagbisita ho ni Secretary Marco Rubio po ng State Department ng Estados Unidos dito sa bansa. Most probably isa ho sa mga pakay po niya dito yung patungkol ho sa ating withdrawal ng support mga kabida sa International Criminal Court. Okay? Since although hindi na po tayo miyembro po doon mga kabida, pero hanggang ngayon ay nakikipagtulungan pa rin tayo because meron daw tayong residual obligation mga kabida. In fact, tinanggihan po natin ang Amerika po dito mga kabida. Most probably baka ito po ang isa ho sa pinakiusap po mga kabida ni Secretary Rubio at nilinaw po mga kabida ni Undersecretary Claire Castro na tinanggihan po ng Pilipinas yung pakiusap po ng Amerika na bitawan po natin yung suporta po natin sa International Criminal Court. Dahil unang-una, yung rason po natin, meron daw tayong residual obligation. Ibig sabihin po makabida, yung residual obligation, yung mga panahon po makabida na miyembro po tayo, yun po yung obligasyon natin sa International Criminal Court. And since ito kung kaso po makabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, crimes against humanity po, yung kanilang iniimbestigahan po makabida ay yung panahon po na sakop po tayo sa International Criminal Court. Kaya yun yung ginawang rason po ng Administrasyong Marcos na kailangan ho tayong makikipagtulungan. Dahil nung panahon yon, miyembro pa po tayo makabida ng ICC. Okay? At naintindihan daw ito ng Amerika, Pero I doubt kung naintindihan ba ito ng Amerika, Dahil nabigla na lang po tayo, Kinabukasan po makabida, nagpalabas po ng anunsyo po ang Trump administration na kailangan po tayong patawan po ng additional na 2.5% ng taripa mula sa 10% na original po makabida po. So total of 12.5% yung tariff na ipinataw po sa atin sa mga export products. Lalong-lalo na po yung mga export products po na nanggaling daw mga kabida sa forced labor. Okay? So yun yung nangyari mga kabida. Duda po ako yung pagpataw ko ng tax o tariff ng Amerika sa Pilipinas sa mga export products ay posibleng ganti po ito mga kabida sa pagtanggi po ng Pilipinas, okay, na bitawan po yung suporta natin sa International Criminal Court. Iba kasi yung Amerika Hindi ho sanay yan na tanggihan mga kabida. Kung ano po yung kanilang gusto, kailangan ho nilang makuha po ito mga kabida. And since tumanggi ho tayo, okay, without knowing and unwittingly, without knowing na yung ipinataw po mga kabida ng Amerika na additional tax sa mga export products, yun na po yung ganti mga kabida na Amerika sa atin. Alright? So wala po tayong magagawa po kasi we are at the mercy sa Amerika po mga kabida po. Okay, kung magpapatuloy ho tayo dito sa ating pagsuporta sa ICC mga kabida, baka naman po umabot ang panahon po mga kabida na hindi na tayo papansinin po ng Amerika. Remember, okay, kailangan po natin yung Amerika po mga kabida dahil hindi ho maganda yung ating relasyon sa China. Okay? And since magiging fallback po natin ng Amerika when it comes to worst comes to worst, okay? Lalong-lalo na po kapag gipitin po tayo mga kabida sa mga produkto po natin na ating dinadala sa China at iba pang mga teritoryo po ng China, mga kabida po, di ba? So at least meron po tayong fallback. Kaya nga we cannot afford to lose US mga kabida dahil yun yung fallback po natin Okay? At whether we like it or not, number one investor pa rin ang Estados Unidos, mga kabida, sa Pilipinas. Okay, kaya nga dapat pangalagaan po natin yung ating relasyon sa kanila mga kabida.
ito hong pagtanggi po ng Pilipinas sa Amerika, no, malaking impact po ito, ano, mga kabida, para sa akin. Okay? Hindi natin alam kung masama na pala ang loob po, ano, mga kabida ng Amerika. Okay? Kahit na sinabi po, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro na naintindihan po ng Amerika yung katayuan po natin patungkol ho, mga kabida, sa International Criminal Court. Pero gaya na sinabi ko po, ano, mga kabida, ang Amerika ay Amerika yan. Okay? Kung ano po yung gusto po nila, mga kabida, kailangan po nilang makuha yon. Hindi ho pwedeng tanggihan. Wala sa kanilang bokabularyo po, ano, mga kabida, yung term na tanggi. Okay? Ayaw ho nilang tanggihan po sila sa kanilang pakiusap po, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, that's it, ano? So, since pito na po lahat ang umalis po sa International Criminal Court, ano, posible hong madadagdagan pa po ito, ano, mga kabida. Alam naman po natin na umiikot na po ito hong si Rubio, sa iba't ibang bahagi po ng mundo, ano, mga kabida. And most probably, isa ho ito sa mga kampanya po nila, ano, mga kabida, kausapin ang mga bansa na sakop po, mga kabida, ng International Criminal Court. Okay? At himukin po ito, umalis ka na dyan. Okay? Otherwise, hindi na kami tutulong sa inyo. See? Lalong-lalo na po yung mga tumatanggap ng financial at logistical aid, ano, mula sa US. Okay? Yun yung pinupunteriya po nila, ano, mga kabida. Dahil meron po silang leverage, ano? Okay? Gagamitin po nila yung kanilang leverage, ano, para i-pressure itong mga bansang ito, ano, mga kabida. Alright? Kapag hindi ho ito sumang-ayon sa kanilang gusto, okay, posible hong hindi na po tayo pauutangin. At wala na pong tulong na mapupunta po sa atin, ano, mula mismo sa Amerika, mga kabida. Okay? So, yun lang po yung aking pananaw at opinion ho dito, ano, mga kabida. So, pito na po lahat at inaasahan po na madadagdagan pa po ito. Ito hong mga bansang, okay, umalis na po, nag-withdraw, mga kabida, ng kanilang membership sa International Criminal Court hanggang maubos po ang lahat ng mga miyembro, mga kabida, ng ICC. Alright? For your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.